Magandang araw mga master. Share ko lang sa inyo yung yung mga gagawin ko ngayong araw. Meron ako rito yung overall ng gearbox ng pan motor ng air cooling tower. Ang motor niya 7.5 o 5 horsepower. Hindi ko na-check pero ito motor 7.5 yata yan mga master. Ang scope of works natin doon, bali papalitan nyo ng motor, tatanggalin ko lang tong gear, tapos ikakasa ko doon sa bagong motor. Tapos meron, ito yung pinaka gearbox nya, bali papalitan natin siya ng yung overall natin siya. Nakalas ko na yan, na-video ako, i-upload ko na lang. Nakalas na natin yung bearing, bali dalawa bearing yan. Tapos palitin dyan, dalawang oil seal. Bali yan ang gagawin natin. Pero habang wala pa kasing materialis yan bali ang customer ang magpo-provide ng materialis, no? So habang waiting tayo sa pagdating ng materialis ngayong araw, magbabaklas muna tayo ng iba pa nating dapat gawin. Yan. Bali yan, 2.2 kilowatts na superline motor. Bali kuha na natin siya ng data para pa-prepare na rin natin sa pagre-rewind. Tapos meron din tayong babaklasin dito na golds. Yan. Hindi naman yung mga nagmamadali. Ito may data na ako nito, so tatanggalan lang natin ng tanso tapos lilinisin. Tapos may naka pila rin sa atin dito na pan motor. Yan, isang maliit na pan motor. Na itong 4 kilowatts for na yan mga master, for pickup na yan. Waiting lang tayo sa pickup. Kaya ganun mga master. So pag may time ako, videoan ko para mapakita ko sa inyo yung mga proseso. Pero i-upload ko rin mga master para makita nyo. Kita-kits na lang mga master. Yan, inumpisahan na natin mga master dito sa dalawang motor na baklasin. Isang gold spam saka isang 3 horsepower na electric motor. Binugahan ko ng hangin niya mga master dahil para mabawasan yung mga alikabok. Medyo makusot din kasi yung 3 horsepower Saka yung gold spam naman medyo na-stock. Ayan, pagkatapos niyan, sisinsilin na natin. Pero bago ako magsinsil, ganyan, pinupukpok ko muna. Tapos inaangat ko yung mga terminal para makita ko yung connection. Paliwanag ko sa inyo kung anong connection yung nakita ko doon sa pinaka terminal wire. Hello mga master, so may pakikita ko sa inyo. Sa mga nag-aaral mag-rewind, mahalaga yung pagte-take ng data. Ayan yung kukuha na natin ng data ngayon. So sa 3-phase na motor, minsan meron nakalabas na 12 leads, 9 leads, 6 leads, saka 3 leads. So pag ganitong motor nakalabas, sa kukuha na natin ng data, 3 leads lang. Ayan, tatlong leads lang na lead wire lang ang nakalabas. So ako po, ang sekreto ko, tinitignan ko, 3 leads lang ang lumabas. Tinitignan ko kung ano yung, para malaman ko connection, tinitignan ko yung mga dugtungan. Gaya nito, may nakita akong dugtungan na yan. Ito yun mga master, tatlong wire na pinagsama-sama. Yan, tatlong wire na pinagsama-sama. So dalawang 3 wire na pinagsama-sama yan ang nasa motor na to. Ibig sabihin ang connection nito 2Y. Pag isa lang ang tatlong wire na pinagsama-sama, single way lang siya. Kapag wala naman siyang pinagsamang tatlong wire, madalas yan, delta o no kaya 2 delta. Ayan, mga master. Bago pa lang
natin baklasin yung pinaka-tanso niya, may idea na tayo kung ano yung magiging connection. Kita na natin kagad ang connection niya, 2Y. Kasi nakakita nga tayo nitong tatlong wire na magkakasama. Pero i-confirm pa rin natin yan. Pero sureball na ako na 2Y to kasi yun lang naman na nagko-connect ng tatlong wire na magkakasama kapag ganyang Y connection. Ayan, silsilin na natin yung tanso mga master. Mas magandang mag-sinsel dun sa may sa may terminal wire. Kasi kapag sa kabilang side, dun sa walang terminal, minsan kulang ng bilang yun. Ayan, pag natanggal na natin yung tanso dyan sa ibabaw, pinupukpok ko lang yan ng kahit anong bakal na kasya doon sa slot niya. Tinutulak ko siya para madali natin siya mahila. Sa kapag ganyang madaling natutulak mo siya ng bakal, ibig sabihin niya maluwag. Pero pag masikip, hindi mo kahit anong tigas ng bakal na panulak mo, mahirap itulak palabas. Kaya sisikwatin ko lang yan. Magbabawas muna ako dyan ng ilang coils para mas madaling magbilang ng pitch, saka mas madaling kumuha ng design kung anong design ng pinaka winding nya. Yung electric motor na to, ang design ng winding nya 1 and 2 coils. Ang pitch nya isang 1:8 yung unang coil, tas yung 2 coils 1:8 1:10. Yan master, binalik ko yan. Tapos binilang ko dyan yung yung kung ilang pitch nga. Tapos sinilip ko na rin kung ano yung design ng ng winding. Kasi minsan 4 poles siya pero lahat 2 coils. Ito kasi 1 and 2 coils ang tawag kasi yung isang coil tapos paglipat niya 2 coil. Maluwag i-rewind to kasi medyo maluwag ilahin yung yung pinaka magnet wire nya. Pag nakakalas na natin mga master yung wire, tinitimbang din natin yan. Nagbukod ako ng 2 coil, bali 3 coil para do sa data na sa turns. Kung ilang bilang nya, bibilangin natin yan mamaya. So tinimbang natin siya, 2.25 kilo ang bigat. Tapos isusunod natin baklasin to, tong Golds pump. 1 horsepower yan, may data na kasi ko niya, kaya hindi dire-diretso na lang baklas ng magnet wire niyan. Original pa yung niya, winding. Pero yung yung running winding, original pa, aluminum. Pero yung starting winding, tanso. Pero na-repair na kasi yun. Kumbaga sa ating mga rewinder ang tawag, dinukot. Yan, maluwag din i-rewind yan dahil napakaaluwang i-rewind din yung Golds pump. Dyan nga ako natuto mag-rewind. Yan yung halos lagi kong ginagawa nung bata pa ako. Yan, pinag-iwalay ko yung tanso saka yung aluminyo kasi baka magalit ang junk shop sa atin pag sinama natin yung aluminyo dyan eh. Kinuha ko rin yung tanso dyan, binukod ko kasi 1/4 din yun, sayang. Ayan, pagka baklas natin ng 2 motor, ayan, bibilangin ko na yung turns nung 3 HP. So yan yung unang coil, 1:8. Ang nabilang ko dyan 40. Tapos susukatan na rin natin ng wire yan para diretso na.
Ang size ng wire niya 19. Single wire lang siya mga master, na 19. Tapos ito yung isang 1:8. Nabilang ko rito 41. Tapos yung sumunod na 1:10, ang nabilang ko naman doon 40 ulit. So ang turns niya 1:8, 40, 1:8, 41, 1:10, 40. Ayan. Madaling magbilang pag itong mga malalaki yung wire saka konti lang ang turns. Nakakainis bilangin yung mga pan motor, malilitang wire. Pero pag mga gantong malalaking motor, madaling kumuha ng data. Ayan mga master, natapos na natin. Pa-post nyo na lang para makita nyo yung kung anong bilang. Sunod na natin to mga master. Ito yung gearbox ng pan motor ng cooling tower. 7.5 HP yung motor na nakakabit dyan. Papalitan natin yung gearbox ng bearing. Yan. Nililinis ko muna yung mga lumang gasket at nilinis ko lang sila ng cap brush na bidara sa grinder. Lahat ng mga lumang gasket kinayod ko para paglapat ng bagong gasket lapat siya. Ayan, pagkatapos natin na i-steel brush yung mga yung mga lumang gasket, nililinis ko siya ng nilinis ko muna siya ng diesel para matanggal yung mga lumang langis, malagkit So magandang panlinis ang diesel lalo sa mga malalangis. Pero na pressure wash ko na yan bagong kinalas ko. Kumbaga konti na lang yung langis na nandiyan dyan. Yung mga namumuo na lang, yun na lang yung tatanggalin ko dyan. Yung mga kaya ginamitan ko ng diesel. Hindi kasi kaya na ng pressure wash lang na walang diesel, hindi natutunaw yung pinakalangis. Na yung mga namuo. Yan, nilabas ko na siya. Kasi lilinisin din natin siya mamaya. Ipe-pressure washer ulit natin siya. Hindi namang masela niya mga master, kahit simpleng linis lang dyan, okay na. Ang malaga, yung mga namuong langis, matanggal. Kasi kapag di natin siya nilinis, yung bagong langis na isasali natin, madaling dudumi. Maganda malinis yung pinakaloob para yung langis natin matagal lumabo, malinaw pa rin kasi nga malinis yung pinagsalinan. Kasi kung madumi yan, pagsali mo pa lang maitim na. Kaya medyo matagal din ang paglilinis ng mga ganito. Pero tsaga-tsaga lang mga master. Kasi kailangan talagang linisin. Maaga pa yan mga master. Mga alauna, alas 2 lang yan yung nililinis ko yan. Wala pa yung pinaka-pyesa niyan, pero parating na raw sila kaya nire-ready ko na. Ayan, pagkatapos kong ninisin ng diesel, ipi-pressure washes ka para babanlawan. Kasi pag hindi mo binaban yun, malagkit yun. Ayan. Kaya pag pinressure wash mo siya, kasama na sa aagusin ng tubig yung yung
lumang langis saka yung kapit ng diesel. Yan. Yan, pagkatapos natin pressure wash, binubugan ko yan ng ano, ng hangin para madaling mawala yung mga tubig na na-stack saka matuyo agad. Pagtapos ng hangin, pupunasan naman natin yan ng malinis na basahan para mawala yung lagkit o kung may natira man langis o bakas ng langis. Yan yung pinaka-gear na yan, importanteng malinis para hindi kaagad ano, dumi yung, pag hindi kasi malinis yan, madumi kaagad yung langis. Kaya bagong isasalin. Ganyan din pa kayo master habang nagtatrabaho, nagyoyosi. Ayan, nung natuyo natin, sakto naman dumating na yung pinaka mga pyesa nya. Ayan. Yung pyesa nya, tatlong set yan kasi tatlong unit ang gagawin natin. Itong unit na to, ito yung una natin pinull out para malaman natin kung ano mga pyesa ang kailangan. Pag deliver namin ito, ibababa namin yung dalawang unit doon. Doon ko na i-overall yun, doon ko na gagawin sa site. Ayan, naikabit ko na yung bearing. Tapos kinasa ko na rin sa pinaka hub nya. Hindi ko na napakita yung pagkabit ng bearing eh. Medyo naglobat yung ano ko, GoPro, hindi ko napansin. Yan, ginawa ko na rin ng gasket. Yung gasket na ginamit ko dyan, yung pinaka pangalawa sa pinaka manipis. Kasi yung original na nakakabit, manipis lang talaga na gasket. Ginamitan ko rin siya ng silicone gasket, yung kulay pula. Medyo kinapalan ko yung lagay dyan kasi ano eh, para siguradong ano, walang tagas. Medyo nagmamadali na ako niya mga master kasi pasado alas 5 na yan eh. Medyo late dumating yung ano, yung pyesa. Eh naka-schedule pa yan na namin i-deliver kinabukasan. Kaya nagmamadali ako niya para hindi ganong gabihin sa uwi. Kailangan kasi mga master matapos ko yan eh. Para bukas bago i-deliver ready na. Kasama pala ako sa pag-i-install niyan. Ako yung nag-pull out. Ako rin yung mag-i-install. Ayan mga master, kakasana natin yung pinaka ano, bearing hub yung tawag dyan.
Kaya mga master, may sinilip ako dyan eh. May markings kasi ko dyan. Pag nagkalas pala kayo mga master ng kahit anong unit, kailangan lagi kayo maglalagay ng marking para pag-assemble madali. Kaya pinukpok ko lang siya ng kahoy. Tapos yun, inikpitan ko na, kinabit ko na yung tornilyo, inikpitan ko. Pag nagigpit pala kayo ng tornilyo, kabilaan para balanse. Yan, inikot ko yung shafting niya para malaman kung freewheel ba siya. Okay naman, freewheel naman mga master. Yan, hinigpitan ko yan, dinouble check ko ng higpit gamit yung socket wrench. Tapos sunod natin tong cover ng bearings. Nandiyan dyan na rin yung yung oil seal. Nakagawa na rin ako ng gasket niyan. Parehas din naman ng proseso nung paggawa ng unang gasket. Nga, kinapalan ko rin yung dyan, yung lagay ng gasket maker. Buti na yung makapal kaysa doon sa manipis, baka magkatagas pa. Mahirap pagkalas uli dun eh. Pasado alas 5 na yan mga master, kaya medyo nagmamadali tayo. Yan, may markings din ako dyan mga master para kung ano yung pagkakakalas, ganoon din ang pagkakakabit. Yan, nung naikabit na natin yung mga master, kaya lang, ginabi na tayo mga master. Salamat sa panonood.